Praise. So, ayan, good afternoon to all CBCM churches around the Philippines, sa atin pong viewers sa Facebook Live, and sa atin pong mga kasama dito sa Zoom. So, ayan, pwede po ba natin munang palakpakan si Lord? Ayan, sige po, palakpakan po natin si Lord. Ayan, praise God. I welcome you to CBCM Devotion and Mentoring. Kaya kung may katabi ka, pwede bang sabihin mo dyan sa katabi mo, welcome to CBCM. And sige, sabihin mo sa katabi mo, welcome to CBCM. Ayan, so special thanks po to Brother Van Perfecto sa pag-edit po ng Hill Ireland video na napanood po natin kanina. So excited po ba ang lahat sa ating gawain ngayong hapon? Amen. I know lahat po tayo excited. Amen. So let us prepare ourselves for our worship. So tinatawagan po ang magli-lead sa atin ngayong hapon, Sister Ruth Francisco from CBCM Binangonan. Hello po. Magandang hapon po sa bawat isa. Bago po tayo mag-worship, isat muna natin yung presensya ng Panginoon, isat natin yung atmosphere of worship, yung presence ni Lord, ay magkaroon tayo ng, sabi nga, magkakalayo man po tayo physically, pero iisa po tayo sa Panginoon. Ang Panginoon po na sinasamba natin ay iisa. Sige po, kantahin po natin ang pintig ng iyong puso. Parang alon sa dagat, ika'y dumating. Parang alon sa dagat, iyong dalhin. Magpapatiano, kami ay ihatid. Ikaw lang ang may alam, itong landasin. Minsan pa parang alon sa dagat, parang alon sa dagat, ika'y dumating. Parang alon sa dagat, kami yung dalhin. Magpapatianon, papatianon, kami ay ihatid. Ikaw lang ang may alam, itong landasin. Kami akayin at iyong dalhin hanggang marating na ang lalim ng pintig ng iyong puso na nagsasabi, ika'y manatili sa aking piling at iyong dinggin ako'y mahalin at laging sundin at sasambahin. Minsan pa, awitan po natin ang Panginoon ng galing sa puso. Awitan po natin ang Panginoon na para po tayong umaawit sa pinakamamahal natin. Awitan natin ang Panginoon ngayong hapon na to. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Salamat po. Parang alon sa dagat, ika'y dumating. Parang alon sa dagat, kami yung dalhin. Magpapatianon, kami ay ihatid. Ikaw lang ang may alam, itong landasin. Minsan pa, parang alon sa dagat, parang alon sa dagat, ika'y dumating. Parang alon sa dagat, kami yung dalhin. Magpapatianon, kami ay ihatid. Ikaw lang ang may alam, itong landasin. Kami akayin, Panginoon, kami akayin at iyong dalhin hanggang marating na lalim ng pintig ng iyong puso na nagsasabing ika'y manatili sa aking piling at iyong dinggin ako'y mahalin, laging sundin
sa nangyayari po sa buong mundo. Pwede po bang awitin natin yung bridge ng talagang sinasabi mo sa Panginoon na hindi ka mapapagod, hindi ka magsasawang magpuri sa Kanya, na hindi ka magsasawa, na hindi man, iba man ang nakikita ng mata mo, iba man ang nakikita ng physical eyes mo, may pangako ang Diyos. Hallelujah. Di mapapagod ang pusong ito. Hawitan ka at mahalin. Di magsasawa, ika'y sambahin. Bawat sandali, papuri ko'y hihimikin. Sabihin mo po ulit, hindi mapapagod. Di mapapagod ang pusong ito. Nawitan ka at mahalin. Di magsasawa, ika'y sambahin. Bawat sandali, papuri ko'y hihimikin. Kami akayin at iyong dalhin hanggang marating ng lalim ng pintig ng iyong puso na nagsasabi, ika'y manatili sa aking piling at iyong dinggin. Ako'y mahalin, laging sundin at sasambahin. Patuloy po tayong magpuri sa Panginoon. Patuloy po natin siyang papurihan. Itaas ngayong hapon na to. Taas po natin, hayaan po natin na ang Diyos ay mapangiti natin ngayong araw na to. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa presensya mo. I-welcome po natin ang banal na spirito. Hallelujah. Salamat po. Hayaan mo, Panginoon, na hindi kami mapagod, hindi kami magsawang magpuri sa iyo dahil ikaw ay tunay, ikaw ay nag-iisang Diyos. Ang Diyos ni Abraham, ay Diyos ni David, ay Diyos din namin ngayon, sa panahon namin ngayon. Iisa ang Diyos namin na nagpahahati ng dagat, ay Diyos namin ngayon. Salamat po, Panginoon. Cover this afternoon with your holy blood and with your presence, Panginoon. Ang napakakapal na presensya mo, Panginoon, ang pumalagit na, Panginoon, sa amin, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Sige po, muli, pwede ba nating palakpakan ng ating Diyos? Amen. So praise God sa napaka-powerful na worship na na-experience po natin. So sino dito yung naranasan mo yung presensya ng Diyos ngayong hapon? Sige, taas mo yung kamay mo, huwag ka mahihiya. Ayan, amen. I know, na-experience natin si Lord, no? So, thank you, Lord, for encountering us this afternoon. And also, thank you to Pastor Bernie and Sister Ruth Francisco for leading us in worship. So, again, welcome po sa ating Facebook viewers. So, ito po, sila Apple Vargas, Diana Perfecto, Ninang Marisa, Mary Villavicencio, si Gab, si Sister Leto Macas, si Janine Obosa. So sa mga hindi ko po nabanggit kasi hindi ko ma-view yung mga viewers ng Facebook Live. So welcome po and sa ating participants po dito sa Zoom. So meron po tayong 13 participants. So ayan, welcome po sa ating lahat. And shout out po sa Alabaster Team, network po ni Ate Abby. Ayan, kaway-kaway. Kung nasan man kayo. Ayan, shout out. And also to Joycey Network. Ayan. So, ayan, welcome po sa ating lahat. At para magbahagi po ng devotion sa hapon na ito, let us all welcome Brother Bowie Perfecto. Sige po, palakpakan po natin si Lord sa buhay ni Brother Bowie. Yan, magandang gabi sa inyong lahat. 6 p.m. na. And kumusta na kayo sa quarantine? Kami rito, andito lagi sa bahay.
At kami mag-asawa sa gabi, nag-Netflix, nanonood kami ng mga movies sa Netflix. And isa nga doon sa napanood ko, kung napanood nyo yung Noah doon sa Netflix, okay naman yung istorya, kaya lang medyo may konting twist. May ginamit si Noah para tumulong sa pagtayo ng ark niya. So medyo may twist yung istorya, at saka merong isang nakasabit sa ark ni Noah, pero later namatay rin. Isa pa sa napanood ko yung mga gawain ng mga apostles after ng resurrection ni Jesus. And nung pinapanood ko yun, sabi ko, kailangan i-review ko ulit yung Acts. Dahil titignan ko kung meron twist. Kasi doon sa pelikula, yung una nilang nagamot at napagaling na pilay, siya yung nag-witness sa harap ng mga high priest at saka elders ng mga panahon na yun. Pero tinignan ko, binerify ko. And nakita ko rin nung mag-witness siya, nagbigay ng testimony. Ang dami niyang nakuhang crowd. So, sabi ko maganda palang maging topic ito. Kaya doon sa Books of Acts, yun yung devotion ko ngayon. At nilagyan kong title na how to get and take care a multitude of people. Kasi nakita ko dito sa Books of Acts kung paano na-win ng mga gano'n na lang kabilis ang pag-win ng mga apostles, lalo na si Peter at si John, sa multitude of people. So sa Acts 3, pinagaling niya yung sa Acts 3 verses 6 to 4. Allow me to read. Then Peter said, "Silver or gold I do not have, but I do have what I do have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk." So nakalakad siya. And sa Acts 4, verse 4, and after nung testimony na ginawa nung pilay since birth, pilay siya for 40 years at napalakad ni Peter in Jesus' name. At nagtatalon siya sa templo, praising God, which is a good testimony, followed by the testimony of Peter tungkol sa resurrection ni Jesus at healing sa pangalan ni Jesus at sa pamamagitan ng faith ng pilay na lalaki. And sa Acts 4 verse 4, many who heard the message believed. So the number of men who believed grew to about 5,000. So imagine, isang testimony lang, nakawin sila ng 5,000. And sabi ko sa sarili ko, ang galing pala. And bakit minsan ako o tayo, nahihiya pa tayo mag-testimony kahit in front of our brothers, Christians. Pero itong mga apostles, nag-testimony sila na sa mga non-believers and win almost 5,000 people. So isa pala yung sa paraan ang pagbibigay ng testimony to win a multitude of people. And to take care of these people, allow me to continue reading sa Acts 4 verse 24. After nung event na yun, hinuli sila ng mga scribes and Pharisees, kinulong sila overnight. At nung paglabas nila, kinabukasan, hinarap sila
sa rulers, elders, and scribes and high priests. And at that time, that moment, nag-testimony ulit si Peter. Pero dahil nga sa marami yung naniwala sa kanya, natakot sila na ikulong muli sila. So pinalaya si Peter and John after ng incident na yon. So imbes na mawalan sila ng loob, bumalik sila dun sa grupo nila dito nga sa Acts 4 verse 24. So when they heard that, they raised their voice. Nung ikinuwento na ni Peter at saka ni John yung nangyari sa kanya, binalikan niya yung multitude, sabi niya, when they heard, they raised their voice to God with one accord and said, sabi ng multitude, and nag-conduct sila ng group prayer. Lord, you are God who made heaven and earth and the sea and all that is in them. By stretching out your hand to heal, and that signs and wonders may be done through the name of your holy servant Jesus. So after na mawin nila yung multitude, sinusundan pala nila ng group prayer. In spite na may threat na makulong sila at ikulong sila, hindi sila natinag. So second, sa pag-alaga sa multitude, kailangan pala natin ng frequent group meetings, group prayers para magpalakasan spiritually. And sa verse 32 nga, the result, now the multitude of those who believed were of one heart and one soul. Neither did anyone say that any of the things he possessed was his own, but they had all things in common. Yung multitude na nawin nila, patuloy na lumalakas spiritually. And another thing is, nag-agree sila lahat na yung possessions nila ay hindi kanila. So, binigay nila. And sa Acts 5, si Ananias at si Sapphira, hindi nila ibinigay lahat nung napagbenta nila. And yun nga, basahin ko. But a certain man named Ananias with Sapphira's wife sold the possession and he kept back part of the proceeds. Anong nangyari? Then Ananias, sa verse 5, then Ananias, hearing these words, fell down and breathed his last. So great fear came upon all those who heard these things, and the young men arose and dropped him, carried him out, and buried him. So great fear came upon all the church and upon all who heard these things. So yung pangatlong point, para makapag-alaga tayo ng multitude, kailangan pala natin ng support through our tithes and offerings. And sa pag-meditate ko nga, nakikita ko parang sinadya ng author na bigyan ng emphasis itong verses na to para magsilbing warning sa ating mga Christians. Mapalad nga tayo, we are so blessed because by the grace of God, hindi nangyayari sa atin ito. Pero ano kaya kung nangyayari sa atin? Habang nagpe-preach si Bishop, meron na lang bumabagsak sa tabi natin. O isa-isang nalalaglag, di ba? Kaya hindi siguro nangyari, baka mawala tayo sa focus sa preaching. Baka ang prayer natin habang nagpe-preaching si Bishop, Lord, wag muna ako. Kasi unti-unti magbabagsakan yung mga katabi mo kung ganitong mangyayari. Pero siguro naman dito sa ating ministry, most or lahat, siguro faithful tayo sa ating tithes and offerings. Kasi isa nga ito yung pangatlong point na kung paano tayo makakawin ng multitude. Yung isa pang mas matindi na nakita ko dito sa
sa Acts ay yung signs and wonders. Sa Acts 5 verse 12, and through basahin ko and through the hands of the apostles many signs and wonders were done among the people, and they were all with one accord in Solomon's porch. Yet none of the rest dared join them, but the people esteemed them highly. And ang result, verse 16, also a multitude gathered from the surrounding cities to Jerusalem. So hindi lang yung nandun sa mga kapitbahay nila o dun lang sa lugar na yun. Pati yung surrounding cities, nahikayat nila because of the signs and wonders na pinakita nila. Especially yung healing and yung pagtaboy ng mga unclean spirits. Pinapractice ba natin itong mga gifts na binigay sa atin? Like yung healing natin in Jesus' name. Kasi marami pala tayong mawiwin ng mga kaluluwa if meron tayong, kung nakikitaan nila tayo na pinapractice natin yung especially yung healing. Si Vince, yung pangatlo kong anak, nung mga 2 years, 3 years old siya, ang lakas ng faith niyang nung batang yon. Kasi every time na magkasakit siya, ang bukang bibig niya, hindi gamot. Ang bukang bibig niya, Daddy, pag-pray mo ako. Lagi yon. Bago matulog, Daddy, pag-pray mo ako. Pag may sakit siya, lalo na pag masama ang pakiramdam niya. Lagi niyang sinasabi, pag-pray mo ako. Pag pinag-pray ko na siya, makakalma na siya, matutulog, tapos makakatulog na siya. Nung minsan naman kami pumasyal dun sa hipag ko, isang beses, yung anak, nung ando kami sa bahay nila, tatakbo yung isa niyang anak dahil ang taas ng lagnat, ando kami, padarating lang namin. So sabi ko sa misis ko, kay Jackie, at saka dun sa mami niya, pag-pray muna namin siya ni Jackie. So pinag-pray namin siya. Pero pagkatapos ng prayer, dumiretso sila at mga kulang-kulang sa oras bumalik. Ang sabi sa kanya sa ospital, wala naman siyang lagnat. At pinauwi na sila. So isa pala sa point yun para makawin tayo ng marami. Yung ma-witness nila na meron tayong ganung gift na especially yung mag-lay hands at magpagaling tayo ng mga may sakit. And another point, sa Acts 6 verse 6, isa sa pinunto rito, how to delegate yung trabaho. Si Mrs. ko sa trabaho namin, lagi ko siyang pinagsasabihan, huwag mong i-shoulder lahat, i-delegate mo, marami kang tao, i-delegate mo siya. Dito rin sa Acts 6 verse 6, nung magkaroon sila ng problema sa daily distribution ng pagkain, ang ginawa nila, nag-appoint sila ng 7 to handle yung problemang yon. At basahin ko sa Acts 6 verse 6, when a number of the disciples was multiplying, there arose a complaint against the Hebrews of the Hellenists because their widows were neglected in the daily distribution. So what they did is, therefore, brethren, seek out from among you 7 men of good reputation, full of Holy Spirit and wisdom. So nag-appoint sila ng 7 to handle yung problemang yon, and they continue to sa discipleship na ginagawa nila. Kaya sa verse 7, then the word of God is spread and the number of the disciples multiplied greatly. So mahalaga pala yung delegation. Wag shoulder ng lahat ng isang tao ang problema. And another point is yung support from authorities. Nakita ko to sa Acts 5 verse 34.
nung huminarap si Peter at John sa mga elders para husgahan, isang Pharisee named Gamaliel, or a teacher of the law, was respected by all the people, stood up in the council and ordered the men to be taken outside for a little while. Then he told them, "Fellow Israelis, consider carefully what you propose to do to these men. For in the recent past, Theudas appeared claiming that he was important, and about 400 men joined him," etc., etc. And sa verse 38, "I'm telling you to keep away from these men for now. Leave them alone. Because if this plan or movement is of human origin, it will fail. However, if it's from God, you won't be able to stop them, and you may even discover that you are fighting God." So, yun yung isang gusto ko rin ipunto na during sa ating discipleship, kailangan rin pala natin ng support dun sa mga authorities, kahit believer man sila o non-believer. At itong nga si Gamaliel, kung hindi niya sinalo, hindi niya inabogado si Peter at si John, makukulong ulit sila. And kung napansin ko rin dito sa Acts, naka-address yung etong book na to kay Theophilus. And hinanap ko sino ba to si Theophilus. At saka yung Luke, Book of Luke. Hinanap ko sino ba to si Theophilus. Si Theophilus pala, parang general, some scholars, parang ang sinasabi nila, general term for Christian. Pero yung ibang theologians, sinasabi nila na itong si Theophilus, maaaring isang high priest or isang lawyer na naka-address sa kanya itong books na to para maging sumuporta kay Paul. Kaya nangyari, humaba yung bago na judge si Paul, parang meron nag-aabogado sa kanya. Kaya nagkaroon pa siya ng time para isulat yung ibang books niya. So, ito yung huli, support from authorities. And to summarize, nakita ko lang, how to get a multitude and to take care of this multitude is through testimony, group prayers, yung support through our tithes and offerings, and continuing power in the church with the signs and wonders and delegation, at saka yung ating pag-stick ng support from authorities. And to end this, gusto ko lang po reminder lang po before I end, nararamdaman na natin ang signs of the time, these wars, earthquakes, plagues. Sabi ni Paul sa 2 Corinthians 6, "Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation." Sa Romans 5:8, "But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us." So when we accepted Christ, we repented for our sins. But if you will examine yourself, di ba we keep on sinning. Lagi tayong nagkakasala. Kaya kailangan pala, very frequent tayo mag-ask ng forgiveness kay Lord. Dapat meron tayong frequent assessment. Nagkasala ba ako? Every hour, every minute. And ang promise naman ng Bible sa atin, sa 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. And you now have no condemnation. And hopefully, kung magkaroon ng rapture, no one sa atin ang may iwan. So, final advice, don't be left behind. Salamat po.
Ayan, sige po, palakpakan po natin si Lord sa buhay ni Brother Bowie. So, sino po dito yung na-bless sa mensahe ng Panginoon sa hapon na ito? So, maraming salamat po muli, Brother Bowie, sa napakagandang mensahe po ng Panginoon sa hapon na ito. And sa atin pong Facebook viewers, so reminder lang po, just keep on mentioning your friends, family, your cell group, your network sa atin pong comment section sa Facebook Live. And I also encourage everyone na mag-watch party po tayo para mas malawak po yung ma-reach ng Word of God this afternoon. Amen? And also, if you have questions na related po sa ating topic this afternoon, feel free to comment or pwede nyo po akong i-PM. And you may also comment your prayer requests kung may mga gusto po kayong ipanalangin. And I know that we are all excited sa panibagong matututunan po natin sa hapon na ito. Amen? And ihanda po natin ang ating mga sarili, maging ang ating mga Bible, ballpen, notebooks, and syempre wag po nating kalimutan ang ating loudest Amen. So without further ado, let us all welcome ang maghahatid po ng mensahe ng Panginoon sa hapon na ito, Bishop Ernesto Domingo. Palakpakan po natin si Lord sa buhay ni Bishop. Thank you, Syra, sa iyong introduction para sa akin. And thank you, Brother Bowie, for a nice message. You gave us the information how to have a multitude in order to glorify our Lord God and to bring the gospel. So talagang maraming ingredient, maraming dahilan para maakay natin yung mga kaluluwa, para magkaroon ng real transformation sa ating bansa, sa ating surroundings. We need the gospel. So maganda yung na-share mo sa amin. So ngayon, I'd like to share to you about the reason why a Christian should be a part of the cell. Dahilan kung bakit ang isang o mga Kristiyano ay dapat maging bahagi ng cell. At bakit dapat din ang lahat ng Kristiyano ay mag-handle ng cell. Kasi mahalaga ito. Kumbaga, parang lahat tayo mangarap, someday, we become fruitful in the ministry. Pag hindi natin alam yung blueprint, the reason why we need to be a part of the cell, parang wala lang, palalapasin lang natin yan. Katulad ditong message na narinig natin to Brother Bowie, pag hindi natin inunawa yung mga like testimony, the prayer, how to become faithful in giving, the function of the gift, the signs and wonders, and everything, so on and so forth. Pag hindi natin inunawa yan, ay wala tayong interest. I give you some illustration. Isang tao sa Bible, one of the Bible characters, they don't give importance about the blueprint, about the reason why, about the plan of God in his life. And this plan lost. Instead na kanya, nawala . Kumbaga tayo alam ng Panginoon at alam din natin na we are called to win, we are called to train, and yet we don't have time to fulfill that call or that training. Kasi nga, we are hooked by the things of this world. So we need information. So why Christian should be a part of a cell? So isang Bible character ang hindi niya alintana yung kung gaano kahalaga yung tawag sa kanya ng Diyos. So this is in the life of Esau para kay Jacob. In the book of Genesis 25:29, and Jacob sowed pottage, and Esau came from the field, and he was faint. And Esau said to Jacob, "Feed me, and I pray thee with the same red pottage, for I am faint." Therefore was his name called Edom. And Jacob said, ito na yung pagka hindi mo pinahalagan ang isang bagay na binigay ng Lord, yung dream ng Panginoon, parang wala lang sa iyan. But Jacob said, "Sell me this day that thy birthright." Kasi ang pangalay, yun ang nag-aako ng birthright. Yung basbas ng ama mapupunta sa panganay. So si Jacob, it so happened
na siya ay isinilang sila, kambal. Kaya lang, nung isinilang itong si Esau, unang lumabas, paglabas nila, nakahawak si Jacob doon sa paa. So, alam ni Isaac na ang birthright mapupunta kay Esau. It so happen, hindi importante kay Esau. No, parang wala lang. Siguro, lack of information. Ano ba ang birthright? Sabi niya, mamamatay ako ng gutom, mahanin ko ang pagkapangalay. Sige, sa'yo na. And then, dinig ng Diyos siya. Now, same as today, why the Christians should be a part of a cell? Or they become cell leader someday, or disciple first before they become a leader. Bakit? Ano ba yung mga bagay na dahilan kung bakit? Now, number one, the reason why we need to handle a cell, or we need to prepare ourselves, is to fulfill the vision of Christ. That's number one. For the church that Jesus gave us in the Great Commission, we are called to go and make of all nations a disciple in Matthew 28. So, we need to train people. We need yourself to put yourself into the training, no? The training of being a follower of Christ. We need to become matured, no, in faith, and mobilize them to win another people next to him, another generation. So the reason why we need to handle a cell, or the member go to the cell, so that the vision will fulfill in our ministry or in our church. Kaya kung minsan, pag hindi mo alam ang kalagahan, kala mo lang ay magsimba lang, mag-church. No, pero wala kang na ako pala ay tinawag din na para maging bahagi. Ito yung message din ni Brother Bowie, no? To testify. You have a part to testify what the Lord has done in your life. Ano kanya binago? No, bahagi yan kasi hindi ka marunong mag-testimony pag hindi ka dumaan doon sa pagsunod o sa process. And it will happen when we train believers as a disciple themselves. No? Using cell is the only practical means to see the disciple making happen in your life. Only the disciple making. So, para mapulpil ang pangitain, to have the multitude, all the members must put into the cell and start to consolidate them, to preserve them, and then to train them. That's the reason why. So kailangan lang talaga mag-mature. Mukhang itong hindi niya alam ang kalagahan, no, ni Esau, hindi niya ang kalagahan ng birthright. Miski si Adam, hindi niya alam ang kalagahan ng pagsunod. Hindi nag-mature si Adam. Although physically, he is well-matured, but in faith, they are immature. Kaya nga mahalaga yung merong pagsunod kasi doon na ipaprocess yan. Another reason why the Christian must go to the cell group is to reach out the lost. That's the second one. Number 2 is to reach out the lost. We know our part na being as a Christian, gagamitin tayo ng Panginoon no? Gagamitin tayo ng ating Diyos sa buhay. So, first of all, we need to grow spiritually, di ba? So, mag-mature, yan sinasabi kanina, to reproduce in number. So, the cell have the capacity to penetrate every part of a city, like offices, business, school, universities, all barangays, all nations. Sabi, go to all nations, including the barangay. So, lahat tayo, no, anong reason? Bakit tayo papasok ng cell? No, bakit kailangan natin ng cell parents? Bakit someday magiging parents din tayo? Kasi we have the vision, and this vision is coming from the Lord. Our cell is the open cell to reach out many people, no, many souls. No? Ito ay multiplication cell. This is open for all. So, alam kaya ni Esau na yung kanyang birthday ay malaking bansa ang darating sa kanya.
isa sa nakita ko sa life ni Abraham. Hindi siya tumitingin doon sa ngayong blessing eh. No? Tayo, ganyan tayo, mababaw tayo eh. Gusto natin, pag naglingkod sa Lord, bless tayo agad eh. Dadami na agad eh. Pagka hindi tayo nabibless, ayaw natin. Si Abraham, hindi ganun eh. Nung pinangakuan siya, gagawin kitang isang malaking bansa, wala eh. Malayo yun eh. Pero, because he is matured enough to understand what is all about the promise. Ay, naiintindihan niya, dapat tayo ganito eh. Naiintindihan natin na someday makaka-home run din ako. Tanim lang ako ng tanim. No, base 1, no, base 2, base 3, and then someday you will live. At tanging ang cell lang ang mayroong kapasidad pag na-train natin ang mga tao natin, no, naiintindihan at nag-mature sila, so makakapasok sila sa iba't ibang bahagi ng lugar. So to reach out the lost. The third one, why the people or the Christian need to enter the cell, to nurture the new believers. So para mapakain, mapangalagaan, to take care of them. Because preserving the believers and consolidate them is a powerful process to make them what? Firm in their faith, to avoid backsliding heart or backsliding faith. So that's number 3, to nurture the new believers. Preserving the believers and consolidate them. We will put them into a process to make them firm in their faith. Okay? To avoid the backslidden heart. Para hindi sila ma-burn out. Kaya nga sabi ng Panginoon John 15:16 eh. No? So that your fruit should remain. Your fruit should preserve. So let us bring them to the cell to nurture the new believers inside of the cell. So meron siyang cell parents na nag-aalaga. Dadali niya sa cell celebration every Sunday. And then, pag lumago-lago na yan, like 4 months old na yan, no? 5 months old na yan, dadalhin niya na yan sa School of Process in SOL na tinatawag natin. So this is the third reason. No? Ito yung ikatlong dahilan. Why should the Christian be a part of the cell? To nurture. Kaya ang isang member ng church na walang cell parents, lagalag. No, lagalag. Dapat, mga cell leaders, mga cell members, dapat alam niyo kung sino ang cell parents niyo. Pagka meron kayong prayer request, kung hindi ko naiiyak kayo sa aming mag-asawa, then lapit kayo sa inyong cell leader. Yan talaga ang unang gagawa. Kasi sila yung unang makakaabot sa inyo eh. Sila yung unang magbibigay advice sa inyo eh. So preserving the believers and consolidating them is a part of the cell. Kung wala sila sa cell, ilagalag sila. Number 4 reason, no? Why should the Christian be a part of the cell? To train as a disciples or follower. Disciple means follower. Okay, ang disciple ay tinatawag na follower. Remember, our goal is every believer must follow to Christ, must become a disciple. Lahat ng mananampalataya, no, let us train them, someday they become parents. So sila ay magiging mga anak din ng Diyos. Alam ko rin, Matthew 16:24. It's all about the pagsunod. Nang magkagayon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino mang tao ibig sumunod sa akin, tumanggi sa kanyang sarili. At pasanin niya ang kanyang krus. At sumunod siya sa akin. So nagbigay siya ng hints, mga alagad niya ito, no? Matthew 16 na ito. Kumbaga, nagsasama na sila. Hanggang Matthew 27 yan eh. So meron na lang ilang chapter na titira. Ito, almost 11 chapter na lang. In other words, mukhang naka-isang taon at kalahati na sila dito. Dalawang taon na sila, magdadalawang taon na magkakasama. But the Lord wanted to inform them that this is the disciple. If you want to become a disciple, diba? Kung sino man ang ibig sumunod sa akin, first of all, you need to deny yourself. Then take up your cross. Then follow. So the real disciple needs to follow.
Ito yung hindi nakuha ni Esau. So, kaya hindi siya na-train. Mukhang hindi siya na-train ni Isaac. Mukhang hindi siya na-orient. Malagay mentoring. Tanda natin, kung tayo ay tatay, malagay yung intimacy ng tatay sa anak. No, intimacy ng self-parent sa self-member. You need to train, you need to mentor, you need to remind them, you need to talk to them, eat with them, no? Kakain kayo, mamamasal kayo. Mukhang hindi nakita ni Esau no yung kalagayan ng birthright at hindi niya naintindihan na may trial ang birthright. Talagang intended for him yung birthright kasi pangalan siya, yun ang batas eh. Pero siya mismo dahil hindi niya naintindihan. Kaya ngayon, dapat maintindihan natin bakit dapat pumasok sa cell, bakit dapat i-consolidate, bakit dapat i-disciple, bakit dapat humayong sa Kristiyano. So, kailangan mag-mature sila eh. Tayo, bakit ba dapat mag-kinder? Bakit ba dapat mag-grade school? Bakit ba dapat mag-high school? Bakit ba dapat mag-college? Bakit ba dapat mag-masteral ang isang tao? Sa panahon natin, pag wala kang aral, parang ayaw agad sa'yo ng employer. Kasi titignan yung educational background. Ganun din, pag hindi na-train ng mananampalataya, madaling madaya ng demonyo. At saka hindi nagiging smart ang Kristiyano. Kasi doon sa training, tuturuan silang tumayo, magsalita, humayo. So, the real disciple needs to follow. Yan sinasabi ng Bible. Denying, then take up your cross. May titiisin, kakalimutan ng sarili, tapos magpapatuloy sa pagsunod sa Panginoon. Number 5 reason, why should we, being as a Christian, be a part of the cell? To obey the call and to make disciples. Now, this is very clear. If you love me, obey. You need to obey the call. Lahat tayo may panawagan. Yung ibang Kristiyano, matagal tinawag, pero ini-ignore. No, kung yung iba naman, after 2 years, saka lang nagre-response, yes, Lord. Alam niyo, napakasarap makinig, lalo na yung mga new or new press Christian. No, they are hungry and thirsty, knowing what the Lord's will in their life. Now, this is the hamon. This is the challenge of Christ. If you love me, obey my commandment. Kung mahal mo ako, sundin mo ang mga utos. Kaya lang, kung si Esau, mukhang hindi na informal, maiging. No? Kung gaano kahalaga, kita niyo, si Jacob, yan ang Israel. Even up to now, who is Israel? Diba, narinig niyo ba napanood niyo ba yung 6 Days War? Tapos 3 giant country, kalaban nila. No? 6 hours lang yan, 6 Days War, no? 3 malalaking country, tinalo nila, mas malaki pa ang Metro Manila sa Israel. No? Sila yung maliit, sila nga yung David against 3 Goliaths. Kumbaga, si David, isang Goliath. Pero itong Israel, no, si Jacob, 3 Goliath, ang 3 bansang malalaki. No, magsabay-sabay man sila because why? Ang birthright supposed to be na kay Esau ay napunta kay Jacob. So mga kapatid, meron pangako ang Panginoon sa atin. The Lord give us an ability. He give us power. No? Because greater is He that is in us. So we have ability and power to have the multitude. Susunod lang talaga tayo because we love Jesus. Number 6, to be a part of the church. Yeah, number 6. Bakit tayo magdi-disciple? Why we need to disciple people? Remember, church is more than a building, more than a church meeting, because church is our daily relationship with God. You cannot give word to the church. Halimbawa, kasi namula tayo ang simbahan natin nung araw, yung mataas, may puso taas, gano'n tayo. Pero hindi natin matanggap na church, yung ilalim sa loob ng garahe, may church. No, hindi matanggap sa restaurant, may church. Kasi church is not the building, church is people. No, Ecclesiastes, it is a called out one. Tinawag.
So saan man nagkakatipon, yun ang church. So, yung intimacy ni Jesus nandoon sa tao, not in the building. Yes, we need the building, pero samay natin natanggal sa atin yung yung simbahan ng church. Kaya nagsisimba o sasamba. Saan pupunta? Magsisimba. Anong dapat sabihin? Sasamba. Okay? Kaya 2 or 3 gathered together in His name, He is in the midst. Church is our daily relationship with Jesus and another believer without wall. Kaya ang church, dapat, all over the world. No? Yan, bahagi po tayo ng church. Number 7, to fulfill other command. Ito, tingnan natin ito. Maraming hindi nakakaunawa nito. The reason why is to train ourselves by our leaders or the leaders of the church that we call the primary, the church leader, tulong-tulong mga church leader, lahat tayo tulong-tulong. We are called, command? We are called one, to love, to care, to teach, to forgive, to encourage, to exhort, to win, to train, to heal, to prophesy, to witness, to submit, to learn, to believe, to confess, to work, be holy, to prepare, because Christ is coming soon, to turn off the old life and turn on the new life in Christ. So we need to belong to church because we need to train to love other people. No, minsan nalilimutan natin No. Dagdagan pa natin, we need to be faithful. Name it, kung ano pa yung gusto nyo sabihin dyan. So we are called para sa mga ito. Kailangan gawin natin ito. Pero pag baby Christian, dapat mag-prayer na may sakit. Dapat mag-prophesy. Diba? Dapat mag-prepare because Christ is coming soon. Hindi kaya i-turn off ang old life at i-turn on the new life. Hindi kaya. No? Hindi ka kaya mag-submit. Kaya we need to train people. So, bakit tayo dapat pumasok sa cell? Because of this. To fulfill the other command coming from the Lord. Number 8, to fulfill your call and the ministry. The Lord has a purpose for us. No? Mayroong layunin ang Panginoon sa atin. Every believer called to live in the Spirit. Mabuhay sa Espiritu sa bawat mananampalataya. Not to use the spiritual gifts as a part. Yung sabi ni Brother Paul. Diba? And church, the called out one, has a gift coming from kumbaga parang isang toolbox. Package yan. Church kayo. Anak, ito ang gift. Yan. Gift of faith, healing, dancing wonders, miracle. So, wisdom, knowledge, speaking tongues, interpretation, prophecy. Gamitin niyo yan. Again, pagka immature, hindi na i-train, hindi mapulpil ang tawag sa iyo. Kaya, ang church, kailangan lahat tayo gumagamit yan. Ang gumagamit naman yan, ganito yan Okay, to fulfill your call, the call of a Christian, to put yourself into a ministry. Ganito lang yan. Kung isang package ang gift na binigay sa atin ng Panginoon, lahat tayo pwedeng gumamit. Ay, di ba, miskin naman sa bahay. Sabi natin, toolbox. Dahil pera ng Philips, screwdriver. Hindi dyan, pulong mo. O ikaw, gumamit ka rin. Mga anak, gamit kayo, atin lahat ito. Kaya lang iba, ayaw i-practice, ayaw umawak ng flies, ayaw umawak, ayaw umawak. So, you need to exercise the gift. Lahat tayo pwede, hindi lamang si Bishop, si Pastor Eli, hindi lamang primary. Lahat tayo pwede tayo mag-pray ng may sakit. Lahat tayo pwede mag-testimony. So, we need to pray ourselves. Know your ministry. Hindi alam ni Isaw kung gano'ng kalagay yung birthday. Sayang, pero all things work together for good. Number 9, to exposure of the cell. Like SOL, may exposure yan. No? Diba? Kaya kailangan nakapasok sa cell may exposure sila. No? Pag nag-SOL na yan, exposure na yan. Tax distribution, jail ministry, hospital ministry, overnight prayer.
and meditation, then fasting, no, pagkatapos mission, 3 days, no, lahat sila ina-expose itong field. Let's bring them into the field. Ito ang field, no? Ito kayo, tinitrain kayo, hindi lamang yung train without action. Kaya dinadala kayo, no, ng director, ni Pastor Eli, okay, teachers, saan ng ano natin? Kaya nyo dadali niyan? Sa Males, o dali niyan sa Quezon, dali niyan sa Tanay, no? O dali niyan sa ganitong lugar, o sa Bicol mo dali niyan, no? So, we need to prepare. Exposure. No, minsan, pagka wala ka sa cell, mahirap, no? Kaya maganda yung ang isang Kristiyano nakakapasok sa cell. Pag hindi nakapasok sa cell. And then number 10, gawin natin number 10 yan, no? So, number 10, being as a cell, this is number 10. You need to own the vision. Huh? If you own the vision, the ownership of the vision, number 1, you need to believe. Maniwala ka. Number 2, you need to decide. Number 3, you need to commit yourself. And then, if you commit yourself, make a plan. And then put into action. Ang Christ-centered Bible Church nag-decide, naniwala ang pastoral. So, we decide na gagawa tayo ng isang manual, i-commit natin, ito ang plano, and then we will put into action. So, kaya ito, ginagawa na natin ito, no? Kasi, inali natin ang vision ay ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Parang ganito lang yan. Ang vision kay Jesus, totoo yan. No, walang sablay, totoo yan. Ang kotse ng daddy mo, sa daddy mo. Pero pag dala mo yan, pinara mo sa mall, pag tinanong ng gwardiya, kanino sasakyan to? Ano yung sasagot mo, sa daddy ko? Hindi, sa akin no. Diba? So, sabi nga ni John Berloclucan, pag mayaman ang daddy mo, mayaman na rin ko. Diba? Ganyan eh. So, the ownership of the vision is belong to Jesus. But, para maging focus ka, arihin mo iyo. Kasi pag hindi mo inaharing iyo, pababayaan mo eh. Lord, pinagkatiwala mo sa akin ito, sa akin ito, so iaring ko ito, pero ibibigay ko rin sa iyo. All the glory and the honor belong to you. You need to put into action. Kaya pagka inari mo na ang pangitain, ang sagot mo ay pinagkatiwala ng Diyos sa iyo, ikaw ang yan. Ikaw ang mag-uulat sa Panginoon. Diba? So, the more He required, the more He gave, the more He required. So, this is number 10. Why should the Christian needs to be a part of the cell? Lahat tayo, ako, naging bahagi din ako ng cell, kaya lang tawag na hindi cell group umaraw. Bible study. At dinisciple ako, kami mag-asawa. Matagal kaming dinisciple. No, nang maramdaman namin, so hinigitan pa namin disciple, ginawa namin, nag-Bible school. Nag-earn ng maraming knowledge, no? Nag-commit, pinalawak yung intimacy, nagtiwala, then hanggang binigay din ng Panginoon na yung mga pagpapala. Pero kung marami akong mga kasama, they give up. Marami kami. Bible school kami, 25 eh. Pero konti lang kami. Nabibilang lang sa 5 daliri na nagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. So why? Because I myself, I own the vision. Kumbaga, pinagkatiwala ng Diyos ang Christ-centered sa aming mag-asawa at binigyan tayo ng mga leaders, mga church council, diba? Meron tayong mga pastoral council, meron tayong mga pastors, meron tayong mga primaries, 144, office staff, everything that we had, this is coming from the Lord. Then someday, one by one, we will face the rejection of Christ. Huwag tayong isa, dapat Jacob tayo. Buti si naintindihan eh, si Raquel. No, naintindihan ni Raquel yung birthright. Kaya si Jacob kasi naging yung mama's boy si Jacob at papa's boy naman si Esau. Kaya lang problema, mukhang hindi namin ito ng maayos. Okay na sana, kaya lang
si Jacob, Magdaraya, the name Jacob is deceiver. So the Lord changed the name from Jacob to Israel. Israel means the Prince of God. Supposed to be dapat si Esau ang magiging Prince of God. Pero si Jacob. The reason why, sa nakita lang natin, because of flesh, food, material things, Esau decided to allow Jacob to birthright. Please do not do that. Napakalaga ng ikaw ay tawagin ng Panginoon. Napakalaga nito. Baka yung iba hindi naiintindihan nito eh. Yeah? We need more information in order to have a productive, a fruitful ministry. Ito'y para sa inyo, mga kabataan. So, lahat tayo, kahit one soul sa mga matanda, one soul a year or two souls a year. May mga busy na. Kumbaga kaming mga may edad, paglakpas namin ng 45, ano na yan eh. Konti na lamang yung aming panahon kasi nakapag-build na ng family. Pero kahit sana 2 kaluluwa isang taon, no, bawat mga adult natin, masaya na rin po kami mag-asawa. Pero yung mga kabataan, malayo pa marating nyo, iba yung lakas ninyo eh. No, sana maintindihan nyo bakit dapat pag-igihan ko ang selfie. Kasi your large or big ministry begin with the small. Biski naman sa business, nag-uumpisa sa maliit. Nagbo-boom pagka nakapokus ka. Fokusan mo na parang si Jairo. Sigawan mo si Jesus. Lord, paano ko madadala ang ebanghelyo? Magsisigaw ka. Tiyakihin to si Jesus sa sasabihin, bring him to me. So, brothers and sisters in Christ, so tonight, please take care yourself because your big ministry start from the small ministry. No? Mga pastors ng Christ Centered, tagaan natin ang ating mga leaders. Pakita natin, let us inform them this is true ministry. No? Magbigay tayo ng information para magkaroon ng transformation sa kanilang buhay. So let us pray. Let us bow our head. Let's pray. Lord, salamat po sa biyaya at pag-iingat, pagpapala mo sa amin. At sa gabi po na ito, pahalagaan namin yun po aming natanggap ng authority and power. Tulungan mo po kami na maisagawa po ito. At hindi lamang kami, kundi lahat ng mga cell leaders maintindihan lang kalagahan ng ibinigay mo sa amin. Binigyan mo si Izo, hindi niya pinalagaan, ibinigay mo sa amin the power and authority in Matthew chapter 28. So, we want to give you honor and thanks for this mentoring. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. I hope you learned a lot for tonight, our mentoring and our devotion. No, natuto tayo. Salamat kay Brother Bowie na naging bahagi ng gawain nito sa ating worship leader, si Ruth, at si Pastor Bernard na kanyang gitarista at ang ating MC, si Syra. So, salamat sa Panginoon. So, binabati ko rin mga taga-Sambales, ang Glendas Group. Yan, Glendas Group, you're welcome. Okay, Myra's Group, you're welcome. Pastora Cynthia, you're welcome to ang kanyang grupo. Si Nanay Babe, Sister Rose Ugaban, welcome. Si Mark Froilan, Abigail, Jordan Perez, you're welcome. At ng ating mga kapatid na viewers natin at sa Facebook, no, you're welcome. Razon family, no, sino ba yung ating ano? So welcome po kayo lahat, no, Hazel Joy Santos, Nessie, Noemi, and Voltaire, you're welcome. And the other one is Apple Barca, nandiyan sila, no? Nandiyan, Sherlan, nandiyan, Angelica, you're welcome. Gabriel, Bernie, sabi ko na, let ang pagkapasig, ano? Tagapasig. Mary Villar sa Australia, Mike Parentes, Joey Bianco, and the Road Ramos, no? Okay, well, next, Marisa Balandra, you're welcome. Dayan, Perfecto, you're welcome. Nanay Lilia, San Juan, Sister Jackie,
then Arvin, Che, si Ems, Berlin, Dudes, welcome, Renz, Johan Santos, Rupa, Mr. Pines, Ian. So, and then Johan Santos, Ian. So, you are welcome. Lahat po kayo, Hannah Shield, ang ating Bicol. So, kamusta kayo, Hannah Shield, Pastor June, Pastor Randy, si Pastor Sister Lian ay nakikinig din, no? Sa Facebook Live sila. Kainta, ang Baytown, ang Walter Mart, no? Taytay at saka Kainta. Ayan, magkadugto yan sa Walter Mart sila. You are very much welcome. Ang Santa Cruz, Zambales, Pastor Ida, Pastor Ramiro, hindi ko nakakita dito sa Zoom, ano? Okay, so binabati po kayo sa pangalan ng ating Panginoon, lahat ng mga taga Quezon, no? Nakal at saka Batangan. Binabati ko po sila. Ang Tanay, si Pangulan ni Mar, binabati ko. Kayo lahat. So salamat sa Panginoon. Kami mag-asawa, so hindi ako may wife, Pastor Eli, at ang kasama, nandito si JR, nandito si Sheila, at yung iba ay nasa baba, si Mark Corlan. So, salamat sa Perfecto Family. Purihin ang Panginoon sa lahat sa inyo, sa inyong buhay. Nabalik natin si MC. MC. Ayun po, dako po tayo sa ating question and answer. So, tayo meron pong 4 na nag-send ng kanilang questions po. So, una po, ito po. Sabi po, ako po bilang leader, gusto ko po sa members ay matanong. Dahil ibig sabihin, may interest po siyang matuto. Ano po ang maipapayo ninyo sa mga cell leaders and members kung mayroon silang mga pasubali, tanong o may pinagdadaanan? Tama po bang manatiling tahimik o ipagsawalang kibo? Isa sa mga mission statement natin is to meet their needs. So, isa yun sa mission statement natin, ma-meet yung kanilang pangangailangan. Kung tahimik sila, trabaho ng sa leader is to talk to them. Kumustahin, no? Kumustahin siya, baka may problema siya sa family, o may naiintindihan pa sila. Siguro kailangan i-weigh, no? Yung building relationship. Relationship is very important. So meeting their needs is very important. Dapat alam na sa leader na ma-meet yung needs niya. Tulungan niya magtanong. Baka mahihain pa bago sa cell group. Pero kung sa SOL na yan, so dapat nakapag-build ng relationship na yan. So, kausapin mo para malaman kung paano. Okay? Number 2, sister. Okay ba yan? Second question po. Sabi po, paano daw po mabibuild ang accountability ng lahat sa team para masigurado na matupad ng lahat ang vision at goals? So, ipakita na ang Panginoon ay we will give an account. Diba? So, lahat tayo magsusulit sa Panginoon. Siguro iba pa dyan, hindi pa nagmamature. We need to give them information. We need to talk to them, train them. So, we are responsible and accountable. First of all, tayo tayo muna mga leader. Tayo muna mga magulang, umaga. And then let us encourage them na someday we will face the judgment seat of Christ. Ang pagka binigay sila ng Panginoon, kahit yung makatapos sila sa pag-aaral, accountable ka na Saan mo ginamit yan? Gumanda boses mo o talagang maganda boses mo, you are accountable. So, ipaliwanag natin as much as possible, isusulit natin lahat ng ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Tanong, are we ready to face the judgments of Christ to give an account whether this is good or bad? So, dapat maintindihan lang. So, hindi na maintindihan pagka hindi talaga mature. Kaya nga, let us bring them into the process. Tiyaga lang talaga, no? Kaya tayo nandiyan dahil nandiyan sila. No, minsan may mga makukulit. Pero, sooner or later, lalago din yan. Paglago niyan, no, yan ay next to us. Ganun lang mga kasunod. Pag tinaniman natin yan, hindi na akala natin wala nangyari. Ako, nataniman ako ng nanay ko nung araw. Pagpapasok ko sa isang bahay, huwag kang dadampot kahit ano. Kasi baka tinetesting ka lang yan. So, huwag kang dadampot. Tinandaan ko na yun. Kaya kung papasok sa bahay, kahit ano makita ko dyan, kahit pera, whatever. Diyan lang yan. So, taniman natin ng tama yung ating mga spiritual son and daughter. So, basta yung mabuti at maganda, itanim natin. Parang walang nangyari. Pero someday, kukunin nila yun. Okay? Siguro yung waiting lang, no? Talagang be patient lang mga leader. Taniman natin yung mga
bagong miyembro. Matututo rin yan at malalaman niya na accountable pala ako sa mga gift na binigay ng Panginoon sa akin at sa mga tao. Kahit sa finances, accountable tayo. Lahat po tayo. Okay, thank you, Sarah. Sige po, pang third question po. Ano daw po ang pwedeng gawin pagkatapos mag-mentor sa cell group pero di pa rin lumalago ang cell? Siguro, the leader again, ang ano dyan, kailangan they learn how to encourage. Kung hindi lumalago, katulad ng halaman, pag hindi lumalago, palitan ng lupa, no? I-cultivate, pruning. Sa atin naman, dalhin sila sa mga seminars, okay? Tapos devotion, prayer, kakain sila. Tapos kumuha ng isang magpapatuto galing from another network para mag-testify, para ma-encourage yung mga tao na gusto na matuto. Kasi talagang i-expose mo sila eh. Dalhin mo sila sa mga bagay na kakaiba sa lahat. Dahil iba naman na ginagawa, nagdaan mo na banding, then later on natin sa mga seminars. Talago din yan, kasi sa Panginoon yan eh. Hindi pwede hindi lumago yan. Okay, number 4, Saya. Last question po. Paano kung ang leader hindi na nag-attend ng mentoring at wala na rin cell group? Paano sila ma-encourage para magpatuloy at makapag-handle ulit ng cell? We are planning, kami mag-asawa, nagpaplano pagka tayo ay pinintulutan na ng gobyerno na makawala uli. Magpaplano tayo para mainitan ng lahat ng mga leaders no, na mag-apoy. Kaya magkakaroon tayo ng parang revival. Buong hapon na revival. So we are planning to do that. So just wait and pray for that na magandang mangyari sa atin. So, ayun po. Wala na pong questions. So, reminder lang po sa bawat isa na patuloy po nating i-like, share, and subscribe ang ating YouTube channel po. So, sa YouTube po, i-search lang po natin ang Christ-Centered Bible Christian Ministry. So, nandun po lahat ng mga previous devotion and mentoring po natin. And, ayun, share lang ng share. Pwede po nating i-share yon sa ating Facebook. So, ayun lang po. Maraming salamat po sa bawat isa. Thank you po, Brother Bowie. Thank you po, Sister Ruth, Pastor Bernie, and kay Tatay sa magandang mensahe po ng ating Lord sa hapon na ito. So, see you again po tomorrow. So, inaasahan po na lahat po tayo ay makikita po namin ulit bukas and madadagdagan pa po tayo. Amen. So, ayun lang po, sama-sama po ulit tayo bukas, 5:45 PM po, hanggang Friday po ito. And sama-sama po muli tayong matuto ng salita ng Diyos. So, yun lang po. Pwede po ba nating muli palakpakan ng ating Diyos? Ayan. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Ayan po. So, again, maraming salamat po sa bawat isa. To God be all the glory po. God bless us all po. Thank you rin kay Brother Robin. No, salamat sa Panginoon. Sa inyo lahat. Purihin naman. Salamat, Syra. No? Sa Perfecto Family. Thank you very much. Yung mga Facebook viewers natin. Pastor Cynthia, any word? Pastor Cynthia, any word? Baka meron kang gusto sabihin. Pakinggan natin sa Pastor Cynthia. Yung mga hindi pa na umalis. You are unmuted. Thank you po sa pag-mentor sa amin. At nagpapasalamat po kami kay Lord kasi laging may signal. Kasi pag humangin po ng malakas, nawawala po yung signal dito sa area namin. At yung ibang area po, wala po talagang signal sa kanila. Kaya di po sila makapanood. Okay. Isa po sa lahat. Pray lang po tayo lagi. Okay. Glenda, greet, please. Yung grupo nyo. Nagagawa pa yung magkapatid. Si Myra ba yan? Si Myra naman, nagsalita na si Glenn. Bakit? Nawala. Ba't na siya ang pumalit? Ha?
Ah. Hello po. Si Alex, saka si Demit. Hello, Myra. Where is Alex and Demit? Show yourself. Hello po. Hi. Hi. Kumusta? Ah, si Demit. Yan po, Bishop. Mabuti naman kami dito. Oh, naka-lockdown. Okay, thank you. Si Pastor Bernie, baka may word sabihin. Thank you, Pasig, Pastor Bernie, baka may word ka. Kumbati. Okay, Abby, baka may word. Abby. Wala pa. Si Sister Babes. Sister Babes. Paging Sister Babes. Wala rin, ha? Sister Rose. Show yourself, Sister Rose. Are you there? Wala sila. Sige, gusto nyo, kwentuhan lang tayo? Hello po. Hi, B. Ito. Wala pareha. Muna si Mami muna. Mami, babe, kumusta? Sige po. Hello po. Good evening sa lahat. Stay healthy and safe everyone. Okay. Thank you. Okay, so babe. Si Abi, Yes po. kumusta? Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay. Patuloy lang po tayong magpalakas sa Panginoon kahit po tayo ay hindi nakakapag-church. Still, always pray and meditate the Word of God and stay at home Okay. para iwas sakit. Tama. God bless po. God bless. Si nanay nga, pabatiin nyo nga si nanay. Glenda, si nanay. Si nanay ba yan? Nanay! Hello po. Kamusta na? Kamusta na? Kumain ka na ba? Kumain na? Buti umaten. Lagi ka lang makikinig. Parang tuto. Nabubur yung mga bishop. Pagbasa ng Bible at manalangin. Okay. Tita, pagsalita mo yung katabi mo. Pastora. Ilocano yung si Bisha. Dali. Ilocano ha. Ang pangalan niya? Hello po, Bishop. Magsalita ka daw. Hello po. Say your name. Imbag nga rabi ko lang. Naimbag nga na Bishop. Say Ilocano your na lang name. Lena. Lena po, Bishop. Lena. Lena Balindan, Bishop. Lena. Tama. Magdalena. Magdalena. Lena po, Lena. Ay, Lena. Okay, welcome, Lena. Welcome. Po. Okay, welcome ka, welcome. Po. Okay, sino Kapatid pa? ni Andrea. Bertie, okay ka na? Marinig ka na namin? Sino daw? Si Pastor Benjamin. Hello. Yo. Hello. Salamat po muli sa mentoring po. Ano po tayo natututo. Alam po. Keep safe po tayo. Okay. Sana matuto tayo lahat, ano? Mark, Maki Froilan, kumusta ka na dyan? Mark? Tulog yata si Mark. Si Jordan, Dan. Show yourself. Wala na. Okay, sige. Ano ba ang lagay ng religious sector? Open na ba? Pwede ba sa makapag-gathering tayo ng 17?
Ano ba balita sa religious sector? Hindi ako nakakapabalita. Ano po daw? Nag-request ata po ang CBCP na i-consider yung para yun sa mass gathering po. Kaya wala pang balita. Kung Pero wala pa po. Opo, wala pa po. Pakibantayan nyo nga para malaman natin. Pero kung magkakaroon man tayo ng pagkakataon na makapag-gathering, ganoon pa rin tayo, naka-face mask, social distancing pa rin tayo, may alcohol pa rin baon. Mabuti na rin. Face scanner po ba tayo? Ha? Bishop? Face scanner. Meron po tayo? Ay, wala pa. Dapat makabili tayo nun. Opo, dapat meron po tayo yun. Oo, dapat may scanner tayo. Opo. Baka sa Mercury. Baka sa Mercury po. Arot, ikaw. Thank you, Stadia. Jordan, wala ka ba? Wala ka ba? Nasa live si Jordan. Okay, sige. Salamat sa Panginoon. Alam ko, iba sa inyo, kakain pa. Kami, hindi pa rin kumakain. Ha? Thank you, Ruth, sa magandang awit na yung... Nakahanda pa. Aming chef. Yes, maganda na yung awit. Maganda pa yung nagpa-awit. Okay. Glenda! Myra! Ano? Hello po. Kumusta na kayo, ha? Ayos mo dyan, ha? Ano ba inuulam nyo? Nakita mo, Bishop, yun? Ay, yung pinakita? Kakaingit naman kayo. Tihaw. Oo nga, no? Once a week lang yan, Bishop. Ganun. Pastora Cynthia, dami lagi pagkain, pero matabaya ka siya ngayon. Pastora Cynthia. Tumataba, laki ng kanyang baraso. Ano ba yan? Mangga? Mangga. Laglag mo dito. Iba to mo sa monitor. Wag lang dito. Ito mo yung itlog ng kapalang. Kaya lagi, no? Kaya nasisira na yan. Marami pong mangga. Oo. Ano yan? Mais? Itlog. Itlog? Dyan. Relief po. Iba to mo sa monitor. Dito babagsak yan. Marami pong mangga ngayon dito. Harvest time na po ng kinalabaw na mangga. Opo. Kaya lang po, walang tracking, kaya hindi po maibiyahe yung mga mangga. Kaya pinamimigay na lang po ngayon. Di pa paano, mabubulok lang yun. Ay, nakiklenda din monitor. Kaya, no? Ubus agad yan, Bishop. Ha? Kaya. Ubus po agad yung Bishop. Si Alex, ba't di ko nakikita? Si David lang nakita ko. Yung nga si Alex. Asa, ano po eh? Ano ba yan? Bahay mo ba yan, Glenda? Opo, Bishop. Sa loob ng bahay mo? Hindi pa ako nakapasok sa bahay mo, no? Oo. Terrace. Sa terrace. Di ba po Okay. silang Maliwanag, kawayan? ano? Ayun po si Alex, so naka-upload. Kasaan? Nakahubad ba? Hindi lagi kasi nakahubad yan. Sige, tigat kayo dyan, ha? Okay, muna tis-tis lang. Bye-bye sa inyo lahat. Bye-bye. Bye-bye. Brother Robin, thank you very much. Bye-bye po. Thank you very much. Robin, leave out na ako, ha? Sa TV. Bye-bye. Ba't nilipot sa akin? Tayin mo na nga. Sa akin.